Hana POV. Maaga akong nagising para dahil unang araw ko sa Faith University. Sana naman maging maayos naman. Naalala ko na naman yung ginawa ko sa anak ng may-ari ng school at tagapagmana pa. Nako, tututuhanin kaya niya yung banta niya na aalisin niya ako sa scholar students. Lagot na. Bakit ba kasi hindi ko napigilan yung sarili ko na ipagtanggol si Reyna eh? Tsaka oo nga, tama lang yung ginawa ko kasi mali naman yung ginawa niyang pambabasto sa amin na paalisin niya kami, kahit na nauna kami sa table na yon, hindi porket anak siya ng may-ari may karapatan na siyang gawin yun no. Ay basta, ayoko nang makita yung lalaki na yun, kundi iiho ko yung bituka nun. Naghanda ako para pumasok, at sa wakas maaga naman akong natapos, kaya ayon hindi ako naabutan ng traffic. Siya nga pala sa apartment na ako tumitira. Yung bigay ni Miss K. Grabe ang bait niya talaga. At sa Faith U lang ako nakakita na hindi uso ang dormitory sa mga scholar students nila, dahil may tigi-isang apartment ang mga scholar na kagaya ko. Hay, mayaman nga naman. Ito ako ngayon naglalakad sa pathway papunta sa room 12, doon kasi ang assigned room ko. Habang naglalakad ako pinagtitinginan ako ng mga estudyanteng mayayaman. Siguro dahil sa nangyari kahapon sabi ko na nga ba hindi talaga paawat itong school na sa dami ng mga mean girls. Hindi ko na lang pinansin kasi na-realized ko na nasa tapat na pala ako ng room 12 at shocks. Late na ako. Akala ko ba alas 7:30 ang start ng klase alas 7:15 pa lang Nandito na pati yung professor. Hi Miss Gaviola, right. Here's your ID. Come in, sabi ng professor na nasa pinto at inabot yung ID sa akin, siguro nasa 26 pa lang siya, kasi ang ganda niya at mukhang bata pa siya, mabait pa. Nakayuko akong pumasok at sa professor papunta sa harap. Hi Miss Gaviola, call me Miss Santos. I'm your professor for the first period. And I'm glad to meet you, sabi ni Miss Santos. Nice to meet you din po, Miss Santos, sabi ko. Kindly introduce yourself Miss Gaviola, sabi ni Miss Santos. Hi everyone, I'm Hana Gaviola. I'm from Bulacan and my previous school was in Bulacan State University. Nice to meet you all, sabi ko at ngumiti lalo na kila Reyna. Nginitian din ako ng mga kaibigan ata ni Gavan, ganun din noong iba pang classmates ko. Okay Miss Gaviola, sit beside, putol na sabi ni Miss Santos kasi pumasok ang isang lalaki na naka-shades at naka-black cap. Good morning sir, sabi ni Miss Santos at nagbow. Tinanguan lang siya ng lalaki. Okay Miss Gaviola, sit beside him, utos ni Miss Santos, at naglakad ako papunta doon sa kapapasok pa lang na lalaki, na hanggang ngayon naka-shades pa rin. Excuse me po, pwede po patanggal nung bag nyo? Tanong ko. Inalis niya yung cap niya pati na rin ang shades niya, at humarap sa akin. Nanlaki pareho yung mata namin sabay turo sa isa't isa at sabay sabing. Ikaw, Gavan POV. What the? Classmate ko pa si insane woman. It's so annoying. Siya na naman. Bakit ba lagi na lang siyang nandun kung saan ako magpunta? Jeez, she's beside me. I'm so unlucky today. Even my parents are very amazed by her. What the? What's so special with that girl and she made everyone like her? Habang nasa kalagitnaan ng lecture si Miss Santos, kami naman ni insane woman nagbabangayan kami dito. Are you kidding me? You're still here. Mahinang sabi ko para hindi marinig ni Miss Santos. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi naman ikaw ang nagbigay ng scholarship sa akin dito, sabi niya. You'll regret this, tugon ko sa kanya. Oh, bakit ibubuli mo ako? Ang cliché mo naman masyado, tumatawang sabi pa niya. Do you really think I'll let you insult me? Sabi ko. Okay Google, nasaan ang paki ko kay Mr. Freak? Nakakainis talaga itong baliw na ta. At last, natapos na ang klase. It's my vacant time now. And I believe this will be exciting. She mess with me, I will make her pay for it. Lumabas ako ng academy at bumili ng materials, para makagawa ng slime. After 2 hours, nagbell at ibig sabihin lang nito ay break time na. Ipinuwesto ko ang slime sa itaas, at idinikit ito sa kisame ng hallway ng building, alam kong dadaan si Miss Insane Woman dito. Hinawakan ko ang tali at nagtago.
Nakita ko si Nubie na naglalakad sa hallway mag-isa, at papunta sa direksyon ng slime. Perfect timing kasi iisa lang siya. Nang makatapak siya sa tapat ng slime, ay agad kong binitawan ang tali, at bumuhos sa kanya ang kulay berdeng likido, tili niya at pinagtinginan siya ng mga estudyante. Pinunasan niya ang likido sa mukha niya, gamit ang kamay niya. Palabas naman ng classroom si Phoenix at Skencer, at agad silang tumakbo sa gawin ni Miss Nubie. Hana, anong nangyari sa'yo? Panyo, sabi ni Skencer at inabot ang panyo niyang itim kay Miss Nubie. Bigla na lang may bumuhos na slime, sagot ni Hana. Oh Hana, gamitin mo muna din tang panyo ko para punasan ang mukha mo, sabi ni Phoenix at inabot din ang panyo niya. Nagtatakbo naman si Kaya palapit kay Hana. Ano bang meron kay Hana at parang concern na concern sila. Oh my, miss, ba't nagkaroon ng slime dito? Sabi ni Kaya. Pinunasan din ni Kaya ang mukha at braso ni Hana. Dumating din si Kinsley para panasan si Hana. Who do this? Tanong niya. Hindi po namin alam Miss President, sagot ng isang estudyante. Bigla na lang pong may bumuhos na slime, at saktong natapat na si Hana ang dumaan, Miss President, sagot naman nung isa pang estudyante. Dahan-dahan ako lumabas sa pinagtataguan ko, at tumakas patalikod at bigla na lang akong nabunggo sa isang tao. Humarap ako at laking gulat ko nang makita kong naka-cross arm si Ate Kay. Napangiwi ako nang ma-realized ko na yari ako. Nunim. Gulat na tanong ko kasi akala ko nasa Korea siya. Gavin Delovier, to my office now. Sigaw ni Ate. Hala, galit na talaga siya. Good luck sa akin. But okay lang. Nakaganti naman ako kay Miss Nubie. Buti na lang dumating sila Skencer, Phoenix, Kinsley at Kaya, at pinunasan ang slime na nabuhos sa katawan ko. Habang pinupunasan nila ako, ay tumutulo ang luha ko, at hindi ko na kinaya yung kahihiyan, at tumakbo na ako papunta sa isang bench sa likuran ng isang 4-story building. Umupo ako sa upuan na gawa sa semento, at pinunasan ang mukha at uniform ko gamit ang panyo nila Phoenix, Skencer, Kinsley at Kaya. Umiyak lang ako nang umiyak kasi ang sakit lang na parang hindi ako welcome sa Fate University. Naunang araw pa lang parang ngayon pa lang mas pinapahirapan na ako para sumuko na ako. Hindi ko naman siguro deserve yung ganitong pamamahiya, kasi wala naman akong ginagawang masama diba? Miss, anong nangyari sa'yo? Tanong ng isang lalaki. Iniangat ko ang paningin ko, nanlaki ang mata ko sa lalaking nagsalita. OMG, ang gwapo niya. Miss, okay ka lang ba? Nabalik ako sa wisyo ko nang iwinagayway niya ang dalawang kamay niya sa harap ko. Oo naman, okay lang ako, sagot ko. Napano ka at ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Nabuhusan kasi ako ng slime kanina sa hallway malungkot na sabi ko. Sino naman may gawa sa'yo niyan? Tanong niya. Hindi ko alam pero may hinala ako na revenge ni Mr. Freak ito. Siguro yung nakaaway ko kahapon, bigla ko na lang nasabi. Sino? Tanong ni Mr. Guapo. Yung nakaaway ko kahapon kasi pinagtanggol ko yung kaibigan ko, kasi pinaalis na lang niya bigla sa upuan, at hinela niya basta-basta, sabi ko. Anong pangalan? Tanong niya. Si Gavin, yung anak ng may-ari ng academy, sabi ko. Si Gavin. Gulat na sabi niya. Oo, teka kilala mo siya. Tanong ko. Yes, ako nga pala si Rex Hernandez, nice to meet you, sabi niya. Nagulat ako siya pala yun. Hana, bago lang ako dito. Nag-transfer ako from Bulacan State University, at unang araw ko dito ngayon, kaso ito yung nangyari, malungkot na pagpapakilala ko. Bakit ka nga pala nandito? Sabi nila Reyna nasa Seoul ka. Tanong ko. Kilala mo pala sila Reyna. Anyway, kaya ako nandito kasi ka-enroll ko lang. Mas gusto ko kasing dito na lang ako para makasama ko sila Gavin, sabi niya. Bakit ba ang sama ng sapi nung Gavin na yun? Mababait naman ang mga kapatid niya Tanong ko. Actually, nag-iba yung ugali niya nung nag-break sila ni Sheila. Mahal na mahal niya yun hindi niya kinaya yung sakit kaya siguro nagbago siya, sabi ni Rex. Alam mo ba, sobrang bait at laging nakangiti si Gavin noon. Kaso dahil nga sa nangyari naging cold na siyang tao, at walang pakialam sa iba. Feeling niya kasi lahat ng babae sasaktan at iiwan siya, kaya ayon, naging woman hater siya, dagdag ni Rex.
Alam kong masakit yung pinagdaanan ni Gavin, pero hindi naman tama yung ginagawa niya. About doon sa long-lost fiancé niya, totoo ba yun? Tanong ko hindi ko alam, pero kating-kati akong malaman ang tungkol doon. Yung nanay kasi ni Gavin at yung nanay nung fiancé niya, ay best friends. Tapos pinagbubuntis pa lang sila ay pinagkasundo na silang ipakasal. Then, matapos silang ipanganak ay ayon, hindi na nila nakita ang fiancé ni Gavin, kaya long-lost kasi mula noong niligtas ng nanay ng fiancé niya si Tita Kessia, ay hindi na nakita ang fiancé ni Gavin. Balita ko namatay na yung nanay nung fiancé ni Gavin. Malaki din ang utang na loob ng nanay ni Gavin sa nanay ng fiancé niya, kaya pinupurso talaga nilang mahanap at makita ang fiancé ni Gavin, para ipakasal na sila, paliwanag ni Rex. Nakita na ba yung fiancé ni Gavin? Tanong ko. Sabi ni Skenzer sa akin kahapon, oo daw. Isa yon sa dahilan kaya umuwi ako para makita yung papakasalan ni Gavin. Sana nga mapatino niya si Gavin uli, sagot ni Rex. Alam mo ba na, may hinala sila Skenzer na ikaw yun? Sabi niya. Ano? Aba no way. Hinala lang naman, ito naman, natatawang sabi niya. Alam mo, gwapo sana yung Mr. Freak na yon, kaso ang sama talaga ng ugali. Nako, kung ako sa fiancé niya, hindi na ako magpapakita para hindi na ako mangonsumisyon sa lalaking yun, sabi ko. Mr. Freak. Si Gavin ba yung tinatawag mong Mr. Freak? Natatawang tanong niya. Oo, loko yun tinawag ba naman akong insane woman? Anong akala niya sa akin? Kainting. Sagot ko at tumawa lang siya. You're so funny Hana. I like your attitude. Friends na tayo ha. Sabi niya. Sure. You are now my new friend. Sabi ko. Nag-shake hands kami at pagkatapos noon ay hinela niya ako papunta sa classroom ko, at kinuha ang gamit ko saka pinasakay niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya papunta sa kung saan at last thing I know nakarating kami sa kondo niya. Maupo ka muna Hana, may kukunin lang ako, sabi niya at pumasok siya sa kwarto, kaya umupo ako sa couch. Ilang sandali pa ay lumabas siya sa kwarto niya, dala ang mga damit at iniabot niya sa akin ta. Oh, isuot mo muna, sabi niya. Baka sa babae mo yan, sabi ko, no way. Sa kapatid ko yan, hindi ko ugali na mangolekta ng damit ng mga chicks ko, sabi niya. Ay sorry, sabi ko at nginitian lang niya ako. Nagbihis ako at pagkatapos nun ay bumalik kami sa school, dahil may klase pa kami pareho. At pareho din pala kami ng course at room. Pinili niyang umupo sa may bandang kanan ko, kasi nasa kaliwa ko yung upuan ni Mr. Freak, in other words nasa gitna ako nila Mr. Freak at Rex. Thankful pa rin ako kasi may nakilala akong bagong friend. Pero teka, parang wala si Gavin. Ay bakit ko ba hinahanap yung lalaki na yun? After dismissal ay nilakad ko na lang pauwi, para tipid total malapit lang naman ang Fate University sa apartment ko. Isinalpak ko ang earphones ko sa tenga ko, at pinlay ang Don't Go Nang. Kasalukuyan akong naglalakad nang biglang may humintong kotse sa harap ko, at unti-unting ibinaba ang salamin ng bintana ng kotse sa parte ng driver's seat. Hi Ate Hana, sumama ka sa akin. Pinapatawag ka nila Emma, sabi ni Kaya. Ay si Kaya pala. Teka kilala niya ako. Sumakay ako sa passenger seat, at kinakabahan pa ako dahil baka tanggalin nila Mr. and Mrs. Delovier yung scholarship ko, dahil sa ginawa ko kay Gavin, sana hindi naman. Lagot ako, kung nagkataon.